napanood yung debate nila, sinabi po ng isang candidate nila na we are students first before we are leaders. Pa-explain naman now. 30 seconds for isa to answer. Sa pagiging estudyante at sa pagiging leader. Hindi ka estudyante muna, bago leader muna. Kailangan balanse po tayo. Recommend po natin to sa isyong hearing sundayan po. Scholar po tayo ang bayan. Pinapangaral po tayo ang bayan. Huwag natin gagawin natin. Ang galis kami na bayan. Yung bayan kami ng Pilipino. Ang pinakaral ko. Huwag natin hanggang tayo mag-rally at bigyan po tayo sa mga. Salamat po. Yung magiging student leader po, hindi natin sa work of hiwalay. So, pasalamat sa pag-agree sa prinsipyo ng aming, ng aming partido. Kung competent sa pagiging student leader na naman ang ating pag-uusapan, iwanan po natin dito ang incumbent chairperson na si Ryan Sendayan na confronted between choices dahil na hindi perfect ang ating lipunan. Kung perfect ang lipunan, kaya natin pagsabayin, ngunit confronted with a choice between merely getting a good scholastic standing sa isang piece of paper at the end of the semester and addressing an urgent issue. Yun nga, ang pagbababa ng ating budget ay pinili niya mag-sige sa mga bayan. Kaya it takes for reminding us, maybe just quote our former student Eugene, that star apples are stars first before they are star apples. We try our best to be objective and non-partisan. Given that, since you are, since you are journalists, paano how are you going to reconcile your being journalists with your party stand on issues, given that the party stand on issues is very extreme? Schools of thought. Una, ang School of Advocacy at pangalawa ang School of yung pagiging objective. Ngayon, sa advocacy po, pinapractice natin ang pagiging fair sa pagtingin ng lahat ng angulo, pero meron tayong stay sapagkat tayo ay journalist at tayo ay hindi tayo dapat minamanipulan ng mga how, what, when, where, why, ng mga salita. Tayo nagbibigay ng storya.
objective dahil dito po sa pagpili pa lang po natin na atin pong ibibigay yung story na gusto natin maipasok at gusto natin alam sa ating mga readers. At syempre, sa ganung pagkakataon, namumulat natin sila sa kung ano yung dapat nilang malaman at sa kung ano yung dapat nilang mabasa. Yun po, salamat. To reconcile po kasi yung may ideologies na and would be journalists since yun nga po medyo kasi yung most strong po strong and we're not saying yun na we acknowledge the school of thought or advocacy but how are you going to make it still fair as a student to give examples yun na lang po. I would like to add na given a newspaper face value, we read an article, we will notice how that issue is formed, how that issue is looked at by how the journalist presents that issue. So kung paano po natin pinapresent ang issue yun ay depende sa kung ano ang view natin sa ating buhay. So hindi po siya nasa-separate. So kung ang political thought nyo ay very extreme, then how do you practice that? How do you mga journalist aside? We don't have to reconcile. Hindi yan dapat nagka-clash because our first loyalty is to the citizens. And Ayun nga po, dahil sa citizens po ang ating unang ating loyalty sa kanila, yun po. Candidate will have a chance to ask questions to both parties and to be asked questions by both parties. Now, to the sixth question from Sandra. Ano naman siya, parang sira siya. Yung parang oo nga, pero Anyway, yung camera po namin, nakasaad po sa inyong SPOA, yung journalism style book. So ano po ba yung plano nyo gawin doon at sa tingin niyo paano ito makakatulong? ay iba pa to? Sa journals po, ang plano po kasi namin ay magtapos kami ng mga students ng journalism na tumulong po para gumawa po ng isang concise at updated version ng journalism namin. Dahil nga po ang layunin po namin ay i-strengthen ang fundamentals at i-promote na rin po ang excellence sa ating pagiging journalist. At magagawa po natin po by strengthening our foundation and our basics. Basic na basic po yan sa style book kasi po yung pagsulat natin, syempre kailangan mag-perfect mo na yan from the start. Kasi kung dyan pa lang mali na, syempre pag-elevate mo, magkakaroon kayo ng mistakes and then lalo magkakrumble yung foundation mo, which nga, was the strong foundation and strengthening of fundamentals.